Dahil pag mainitan ito guys, tataas ang temperature niya. Pag ma-reach niya ang 100, mamamatay ang ating contactor na makasensya ng init. I-try natin. Ayan. Tumataas din ang kanyang temperature controller guys kung makikita natin. No? Pag nakasensya ng init. Ayan. Kung makikita natin. No? Pagdating ng 100 guys, mamamatay yan. Dahil ininit o yan. Namatay na. Kasi masyadong malakas kasi itong init na ito. Hindi pa naka-reach ng 100, namatay na. Kung makikita natin, no? Tumataas kasi yan, guys. Kung makikita natin. Ayan, no? Tumataas siya. Dahil sobrang init kasi itong apoy. Pag bababa naman yan, guys, masyado na siyang mababa, mag-a-activate naman ang contactor natin. Gusto ko lang ipapakita sa mga baguhan kung paano tayo magkabit ng temperature controller. Ito siya, guys. Gamit na gamit ito sa mga heater devices natin. Yung mga heater natin na kailangan ng control, ito ang dapat nating gagamitin. Ito guys ay temperature controller, tapos ito naman ay thermocouple para sa kanyang sensor, sa kanyang heat, sa kanyang init. Ito guys ang gusto kong ituro sa mga baguhan at least kahit papaano, mayroon din silang kunting kaalaman. Ngayon guys, tingnan natin ang diagram nito, pati ang connection niya, para naman lubos na maunawaan ng mga baguhan. Bago natin tatalakayin ang diagramming guys, alamin muna natin yung device na ating gagamitin. Ito siya guys, may pamagat na how to install temperature controller to contactor. Bali, ito na yung contactor natin. Ito na yung temperature controller natin sa kanyang likod. Kung makikita natin dito, mayroon siyang connection, no? Ito naman yung diagramming niya. Ito naman yung TC natin or thermocouple, no? Ito naman yung thermocouple natin. Ang red wire nito ay positive, ang black wire naman or blue ang kanyang terminal lug ay negative. So, ikabit natin sa 13 at saka 14. Ang device na ating ginamit, temperature controller, ito siya, magnetic contactor, at saka heater, no? At saka circuit breaker. Yun ang device na ating kakailanganin para magawa natin ang ating control ng ating heater. Ito naman yung contact ng contactor natin, no? Yun na siya. So ngayon guys, pag-aralan natin ang connection, no? Pag i-on natin tong circuit breaker, pag on yan, ang kuryente ngayon, magkakaroon ng power supply ang ating 2 at saka 3, no? Kung makikita natin dito sa drawing ay 2 at saka 3 to 20 volts AC. So magkakaroon siya ng power ang 2 at saka 3, no? Tapos nag-jumper naman tayo dito sa number 5. Kasi ang number 5 dito guys, kung makikita natin ay common. Tapos i-connect natin sa number 6. Itong 6 ang normally open, normally close ang number 7. Ang function kasi nitong thermocouple guys, pag magkakaroon to ng power supply, mag-close ang 5 at saka 6. So magkakaroon ng kuryente ngayon, no? Dahil nag-jumper tayo dito sa line 1, magkakaroon ng kuryente ngayon, gagana ngayon ang magnetic contactor natin. Kung makikita natin, nakakabit sa neutral natin or line 2, no? Tapos dito naman nakakabit sa line 1. So gagana ang magnetic contactor natin ngayon. Ngayon kung isetting natin to sa 150, papakita ko rin sa inyo kung paano isetting ito. Hindi naman mahirap kasi ikabit ito guys. 150. Ngayon pag makasense ito ng init, itong sensor natin na thermocouple, pag ma-reach niya yung 150, automatic mamamatay ang contactor natin, mamamatay ang contactor na to. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natin to wawiringan. Kung makikita natin dito guys, mayroon siyang guide, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang unang numbering dito, ito na yung linya niya. Ito yung linya niya. Tapos itong pangalawa, ito naman ang linya niya sa pangalawa. So ngayon, mag-connect tayo muna dito, no? Bali, dito ang ating power supply. Ikabit natin. Ikabit natin sa ating power supply. Dito natin ikabit ang ating power supply. Itong power supply natin guys, kahit magkabaliktad, walang problema. Kasi ano lang naman ito, AC. So, ilagay natin dito. Tapos, higpitan natin. Tapos ito guys, ilagay natin to sa ating power supply, no? Kahit saan dito. Dapat naka-off yung circuit breaker natin. Para hindi tayo makuryente. Tapos ito naman, no, ilagay naman natin to.
dito sa line. Madali lang naman ang connection nito guys. So mayroon na tayong power ngayon, no? Kung makikita natin, ganun kasi siya. So mayroon na tayong power ngayon. Ang gagawin natin ngayon, mag-jumper tayo dito, papunta ngayon dito, no? Kung makikita kasi natin sa drawing, no? Common ang 5. So nagkaroon siya ng jumper, kung makikita natin. Ang common natin ang 5, nagkaroon siya ng jumper, no? Galing sa number 2. So ibig sabihin dito tayo mag-jumper, papunta dito. Tapos higpitan natin, no? Tapos dito natin ilagay sa number 5. So mayroon na tayo guys, no? Mayroon na tayo. Dito naman sa number 6, no? Ilagay natin ang sa contactor, ang A1 ng contactor. So ibig sabihin galing dito, papunta ngayon dito, no? Tapos ilagay natin dito, no? Ang kasunod naman guys, itong A2 ng ating contactor, ilagay natin sa line 2 or neutral, no? Ibig sabihin galing dito, papunta ngayon dito, no? Dahil mayroon na tayong wiring dito, dito na lang natin ilagay. Pareho lang naman, no? Kung makikita natin, dito at saka dito. So tapos na tayo dito guys, naglagay na tayo, no? Ang kasunod naman ang ating thermocouple, 13 at saka 14. Ang negative ang 13, positive ang 14. So ibig sabihin guys, ito yung 13, ito yung 14 natin, no? Kung makikita natin sa drawing, 13 at saka 14. So ibig sabihin 13 at saka 14. Negative ang 13, positive ang 14. So igano natin. Negative ang 13, dito natin ilagay. Tapos higpitan natin. Tapos ito naman ilagay natin dito. Positive ang 40 natin. So dito natin ilagay sa 14 positive. Ganun lang kadali guys at ganun kasimple, no? Tapos dito naman sa ating heater guys, to. Mayroon na akong kinabit. Ito siya. Ito na siya, no? Papunta dito. Ito namang isa naman, papunta dito, no? Lusot naman sa baba, no? Itong dalawang wire na ito para sa ating heater. So, itry natin ngayon. Paganahin natin para makita din ang mga baguhan. Itong wire natin, guys, pagdating sa actual, ilagay nyo sa trunking. Dahil ito, demonstration lang naman ito. Kaya nga yung wire medyo kalayat. Pero pagdating sa actual guys, ilagay nyo sa trunking ang wire. Marami kasi nagsasabi na ang wire ko daw ay kalayat. Ito ay demonstration lang naman. Pagdating sa actual, ilagay nyo na to sa trunking. Ang importante dito, maunawaan ng mga baguhan kung paano siya gamitin. So ngayon guys, i-on natin ang ating circuit breaker, no, para makita natin kung paano siya, paano ang function niya. Ayan, nagkakaroon na ng power. So ngayon, nakasetting sa 100, no? Nakasetting sa 100. Gumana ngayon ang contactor natin. Tapos ngayon, itry natin to guys na makasend siya ng init. Ito kasi guys, nilalagay to sa heater natin, doon sa body ng heater, kung saan nagkakaroon ng heater yung sa metal. Nilalagay ito, itong thermocouple na ito. Dahil pag mainitan ito guys, tataas ang temperature niya. Pag ma-reach niya ang 100, mamamatay ang ating contactor. Ngayon kasi guys, gumana ang contactor natin. Kaya nga, assuming na ito yung heater, gumana din ang ating ilaw, no? As in heater. I-try natin. Ayan. Tumataas din ang kanyang temperature controller guys, kung makikita natin, no? Pag nakasend siya ng init. Ayan, kung makikita natin, no? Pagdating ng 100 guys, mamamatay yan. Dahil ininit, o yan, namatay na. Kasi masyadong malakas kasi itong init na ito. Hindi pa naka-reach ng 100, namatay na. Kung makikita natin, no? Tumataas kasi yan, guys. Kung makikita natin. Ayan, no? Tumataas siya. Dahil sobrang init kasi itong apoy. Ngayon, pagbababa naman yan, guys, mag-a-activate naman ang contactor natin, no? Kung makikita natin, no, bumababa siya. Masyado na siyang mababa, mag-a-activate naman ang
contactor natin. Ganun kasi ang paggamit ng temperature controller. Ngayon, kung paano natin to i-adjust guys, madali lang. I-setting mo lang dito. Ito kasing temperature controller, hindi siya mahirap i-setting. I-ganon mo lang, tapos, halimbawa, ilagay natin sa 100, no? I-ganon mo lang, tapos i-up mo lang ito, 150. Ilagay natin sa 150, ganun lang. Tapos i-press mo ito, okay na, 150 siya. So, pagdating ng 150 guys, mag-o-off ang ating contactor. I-try natin na ating initin ang ating temperature controller. Ito kasi yung sensor niya. Ayan o, nakasense yan ng init, tumataas yung temperature niya, no? Kung makikita natin. Ngayon, kung masense niya ang 150, ano siya, no? Mamamatay ang contactor natin. Ganun lang. Ayan o, namamatay siya. Dahil na-hit na niya ang 150, sobra na. Ngayon, pag bababa naman ang number na ito sa taas, ngayon, gagana naman ang contactor. Yan ang function niya guys. Dahil bumaba na, gumana ang contactor natin. Ganun ang function niya guys, kung makikita natin. Makikita natin, no? Kung i-try natin, ayan, dahil bumaba, gumana ang contactor. Pag ating initin ito, dahil ito guys, nakalagay ito sa mainit itong sensor natin. Ngayon, tumataas yung number niya, no? Ito, oh, habang iniinit natin to. Ngayon, namamatay ang contactor dahil na-hit na niya yung number. Ngayon, pag bumaba naman ang numbering na ito, gagana naman ang contactor natin. Ayan, kung makikita natin, oh. Ganun lang sa kadali. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.